Hype Network presents. Hi everyone, I'm Jimpy and you are listening to Rewind, a throwback podcast. Hello everyone! Welcome dito sa Rewind, a Throwback Podcast. And hindi ko na masyadong pahabain ng intro, no? Kasi napaunlakan tayo, nabigyan tayo ng oras na napaka-busy ng isa sa napakagaling na writers ng GMA talaga. No? Hindi mo naman maikakaila. Isa na siyang legend. Pwede ko ba sabihin yun? Legend na. Kasi grabe naman ang mga nagawa niyang works, diba? At isa yon sa pag-uusapan natin this evening or this wide night, no? Kaya, eto na, i-welcome na natin. Sinamahan niya tayo for tonight at nabigyan ng time, Miss Suzette Doctolero, ang creator ng Encantadia. Hi, Miss Suzette! Hello sa lahat ng nakikinig. Hi, Jimpy. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. Grabe. Matagal ko na itong winish ni Miss Suzette. Kaya lang, kinakabahan ako i-message ka. Parang natakot ako. Bakit naman? Medyo pausap galing sa masterclass na mahabang paglalakbay. Correct, yun nga po. Kaya salamat. Kasi nakita nga namin na busy kayo sa masterclass. Pero eto na, parang another masterclass. Charot, di naman, kwentuhan lang. Kasi syempre, alam naman natin na grabe ang impact ng Encantadia talaga sa lahat. Yan ang pag-uusapan natin this evening, ang Encantadia. Kasi talaga isa to sa mga naging paborito nating palabas, diba? Pero syempre, Miss Suzette, bago namin malaman ang parang origin at ang kwento ng Encantadia, gusto rin namin malaman, paano po ba kayo, kahit maikli lang, paano po ba kayo nagsimula bilang isang manunulat sa TV? Nagsimula ako sa susulat muna ng nobela, no? Ang unang isinulat kong nobela ay nagawa noong 19 years old o 20 years old ako. Ako si Alex Babae, ang title. Kwentong romansa pero tungkol sa isang babaeng medyo feminist yung nobela. Ang editor nito ay si Luwalhati Bautista na at that time hindi niya ako kilala. Kumatok na lang ako sa bahay niya, dala-dala yung manuskrito ng nobela at nagpakilala ako sa kanya na gusto kong magsulat. Hawak-hawak ko yung manuscript na kung may time siya, basahin niya. Tapos iniwan ko sa kanya, pinaunlakan niya naman ako at tinanggap niya. And then after a week, nag-page siya sa akin, beeper pa nun, di ba? Wala pang cellphone. Tapos sinabi niya, tinatanggap niya yung nobela. So, sa age na 20, estudyante pa ako noon, na-publish na yung trabaho ko at no less than Luwalhati Bautista ang editor. Correct, grabe nga po. Anvil Publication ang nag-publish nun. And then, nakilala ko yung maraming writers dun sa Anvil at yung iba sa kanila like si Nanette Matilak ay nagsusulat na sa TV. Siya yung naghila sa akin sa Viva. No? Isang araw, sabi niya, halika sumama ka sa akin at merong pitching, story pitching. No? So dinala niya ako sa Viva. I think ang show nun ay Spotlight tsaka Mikey. So anthology siya. Once a week na palabas. Apat na kwento ang kailangan para sa Mikey, 4 na kwento ang kailangan para sa Spotlight. At pagdating namin doon, daming writers sa loob ng function hall, siguro around 30. So, 8 slot lang ang paglalabanan, 30 ata yung writers na nandun. So, first time ko na dumating doon at wala naman ako alam sa pagsusulat pa ng script. Tapos nakinig lang ako. So, yung mga writers, nagpipitch na ng kwento nila, magtataas ng kamay, tapos tatayo siya, ikukwento niya yung kwento. Halimbawa, for example, sasabihin niya kwento ng isang mayamang lalaki na nag-hire ng isang prostitute para makasama. Tapos, hindi niya sinasadya na in love siya. No? Siyempre, pelikulang ni Richard Gere yan. Pero parang gano'n ang pitching. So, nung nakikita ko na gano'n yung pitching, sabi ko, pagkakataon ko na to, nagtaas din ako ng kamay at nagbigay ako ng pitch. Nakalimutan ko na yung story concept na binigay ko, pero na-approve siya. So, isa ako sa 8 writers na umuwi nun na merong dala-dalang assignment. So, nanghingi ako kay Nanette Matilak ng script kung paano, tinignan ko kung paano isulat. Then, nagsulat na ako, then sinabit ko, then tuloy-tuloy na siya. Tuloy-tuloy na pagsusulat ko. Palagi na ako ini-invite sa mga pitching. And magmula nun,
hindi ako nawala ng assignment, kumbaga. So yun, para siyang pumasok ako sa isang mundo na lahat ng pinto nabubuksan for me. To be fair, hindi ako nahirapan, hindi ako nakaranas ng rejection. Parang karamihan naman na-approve sa akin. Yun. Galing, Mrs. Pagsusulat. Hindi talaga ako nag-workshop. Hindi ako nag-workshop dahil at that time, hindi ko naman alam na may workshop yan, di ba? So, inaral ko lang talaga. Self-taught. Mm-hmm. So, sabihin mo kang parang innate na rin talaga sa inyo na bumuo ng mga konsepto, ganyan. Kasi yun nga, hindi naman kayo talagang nag-workshop or dumaan sa ganong klase ng pag-aaral. Yeah. Hindi ko talaga siya pinag-aralan. Natuto na lang ako habang nagsusulat. Yun yung nangyari sa akin. So, I guess, lucky lang talaga. Parang sinuwerte ako na nakapasok ako nung panahong walang masyadong maraming writers pero yung mga senior writers, halimbawa katulad nila Bibet Orteza, mga nagsipag-asawa na at medyo naglaylo. So pagpasok ko ng TV industry, doon pa lang nagsisimula ang mga soap opera at walang ibang mga writers kundi kami lang. So wala akong senior talaga. Correct. Grabe din. Ang lang po ninyo kasama, si Sir RJ Nueva, syempre, di ba? Si RJ mas ahead yan sa akin ng mga 5 years ata o 4 years. Pagpasok ko siya head writer. Consultant o head writer na doon. Yeah. Tapos doon na nabuo yung mga syempre alam ko daw, no? Yung mga Tierra Sangre, mga May Bukas pa, sa diba? And then, doon kami nagsimulang magsulat ng soap nung buhay pa lalo si Galo. Dahil siya yung aking partner Si RJ at the time, parang RJ na siya nagsusulat na siya ng sarili ng mga soap Ana Karenina, Villa Quintana, yun. Grabe rin po, no? So, ilang years din, no? Bago kayo parang bago nagawa ang Enka. So, marami na kayong pinagdaanan din na soap. Like, yun nga. Yeah. Pumasok ako sa industriya, I think 2001. 2001, ayun, nag-Viva GMA na ako noon So, ang Enka ay nagawa ng 2004. Ginawa ang concept. Ang concept. 2003 concept. Tapos pre-production and everything hanggang sa ipinalabas siya ng 2005. Yeah. Oh my God! Ayan. Yan ang isa sa mga natuklasan natin. Ganun pala katagal din na binuo yung Enka, no? Bago namin napanood sa TV. Oo. Kasi unan yan, noong 2003, I was asked by Mr. Jimmy Duavit ng concept for a movie na fantasy. Teka muna, mas magandang soap opera to kaysa pelikula lang. So, tinurn over niya yung kwento and then pinitch ko. Meron dong isang department na nakikinig sa pitching at medyo kumontra. Kasi sabi nila wala raw. Kasi syempre ang Encantadia ay binago ko yung konsepto ng Diwata, di ba? Palaban yung mga Diwata, hindi ito nakaputi lang. So may isa daw nag-react na bakit trabaho kasi nila mag-criticize ng mga So bakit daw ganon? Hindi raw kapaniwala kasi wala raw Encantadia naghumahawak ng sword. Meaning siguro ayaw niya. So sabi ko sa kanya, kung makakita ka ng Diwata na hindi umahawak ng sword, pakilala mo sa akin, then babaguhin ko yung konsepto. So noon pa man, maski noong bata pa ako at nagsisimula pa lang ako, medyo mataray na talaga ako. Mabuti na lang si Miss Lilibet nandoon, si Miss Lilibet Resonable na head ngayon ng EG Entertainment Group. Pinagtanggol niya yung Enka at sinabi niyang gusto ko at ipoproduce ng EG. So, natahimik kung sino mang nagsasalita na yon. So, kung imagine mo kung wala si Miss Lilibet doon, hindi maa-approve ang entertainment group because of that one idiot, di ba? may quote pa rin ng konti, may Suzy Pero nakakatawa naman na kasi, parang hello. Di ba? So, mabuti na lang. So, yun yung sinasabi ko na sinuswerte ko sa buhay, nag-o-open ng mga door kasi may mga ganyang mga anghel na anghel na tao na kumbaga nagsusupport at
talagang pinagtatanggol yung mga ginagawa ko. Yeah. Correct. My gosh, ganun pala ang pinaka-beginning, Mrs. Z. Ang alam ko lang kasi dati na-share niya na sa akin nung nagtanong ako sa inyo ng trivia na, yun nga, concept talaga siya for a movie sana, diba? And then, pinagawa into soap. Pero di ba kasi parang dun, nung Mulawin pa lang, nababanggit na yung Encantadia, di ba? Like sila Sheryl Cruz pa yan, sila Nancy Castiglione yung nandun. So, part po ba yun ng plano na parang doon siya i-introduce, tapos biglang eventually, magiging isa siyang full-length soap opera or full-length fantaserye? Kasi yung Mulawin at saka ang Encantadia, sabay yan. Merong nagpatawag remember at the time, ang GMA hindi pa number 1. Wala pang fantaserye ang GMA noon. Drama pa lang ang ginagawa ng GMA noon. At admittedly, number 2 talaga kami sa ABS-CBN na talagang magaling gumawa ng mga dramas noon, di ba? Mga Jericho, mga Mula sa Puso, mga ganyan. And then, so dahil gaya-gaya lang kami at isang maliit lang kaming kumpanya noon, so talagang understandable kung bakit number 2 kami. Until nagpatawag ng summit, ng Creative Summit o Story Summit, si Mamuel Magalvante na noon ay head ng drama department ng GMA. Kasama niya si Miss Lilibet na reasonable noon. So nagpatawag sila doon sa Tagaytay. At sinabi ni Ma'am Wilma, tantanan na natin ang panggagaya, maggumawa tayo ng sarili nating trademark kung ano ang GMA. Pakawalan nyo ang mga imahinasyon nyo at ibigay ang mga kwentong gusto nyong gawin. Yun yung task namin that day. So it was really a very creative at saka very conducive talaga para sa isang writer na lalo na't bata at syempre at the time bata pa ako at tingin ko malawak ang imahinasyon namin. Nung sinabi, binigyan kami ng go signal na wag mag-censor at wag manggaya sa ABS. Doon lumitaw ang sabay-sabay na concept ng Mulawin, Encantadia, at marami pang ibang concept. Doon nagsilabas yan. Nauna lang maproduce ang Mulawin. Alam ni Don Michael Perez na gumawa ng Mulawin ang tungkol sa Encantadia. At the time, ang title pa lang niya ay, working title ay Ada Ata or Maria Makiling. It's just a working title. Wala pa kami naisip. Nagpaalam si Don Michael na gagamitin niya at i-introduce na mga diwata sa kanyang Mulawin. Sabi ko, okay, go. It was him who actually coined the term Encantadia. Ginawa niya Encantadia yung world ng mga diwata. And it clicked. So sabi namin, gagamitin na lang namin yan. So ginamit namin nung ginawa ng Encantadia, mas pinalawak na lang. Gumawa kami ng language at yung Encantadia hinati namin sa 4 main kingdoms, tapos maraming tribes, yon. Doon nagsimula siya. Galing. So parang nung time na yon, ano na siya, kumbaga talagang parang sabay nga kasi So mamamarry mo talaga yung mundo nila. Yeah. Oo. Sabay siyang nabuo nung sa Tagaytay. Sabay namin siyang pinitch. Oo. Yung Mulawin naman at the time, ang working title niya hindi Mulawin, kundi Alwina. Yun ang working title. Ay, correct. Na-mention yan doon sa sa video ni Sir RJ, yung sa YouTube channel ninyo. Grabe. So, ganun pala nagsimula talaga yung Enka. Akala kasi namin, like kunyari for a normal viewer, di ba, na hindi naman alam yung kwento. Akala namin parang nilift lang from Mulawin. Kasi nga, talagang nagkaroon siya ng recall, di ba? Yung pala, meron na rin siyang sariling buhay talaga nun. Kaya pala ang bilis din na parang sabay na. Oo, sabay na pitch yan. Sabay na po yung concept na yan. Kaya alam namin ang existence ng isa't isa. Mas mahirap lang gawin ang Encantadia kesa sa Mulawin. Kasi ang Mulawin, nasa human world pa rin siya. Yes. Di ba nandoon lang siya sa bundok? Hindi katulad na Encantadia na gagawa ng bagong mundo. So mas matagal siyang pin-repair, mas matagal siyang pin-reprod kesa sa Mulawin. Pero sabay na umaandar yung dalawang show na yan. Mas nauna lang ipalabas itong isa. Ganda, Miss Suzette. So, ang tagal, 2 years yung binubuo. Yes. 2 years. 2 years yan.
Tsaka dahil yan yung first head writing job ko, napakasungit ko, napaka-exacting ko talaga. Ang isang week na script, ulit-ulit ko yung nire-revise. Talagang, kasi ang feeling ko talaga, first baby ko So medyo masungit ako dyan sa mga writers. Mm-hmm. Pero parang nagbunga naman ang inyong pagsusungit. Nakita naman natin. Oo. Tsaka yun, nag-create talaga kami ng world na kakaiba. May mga hayop. Siyempre, Pilipinas budget yan. Pero kung mas malaki talaga ang budget, kung Hollywood yan, definitely, baka nasunod yung nasa original script na ang daming iba't ibang klaseng hayop and iba't ibang klaseng beings, di ba? Pero okay na rin kasi nagawa ng paraan na may ipakita pa rin doon sa unang Encantadia. Correct. At na Miss Suzette, syempre, no? Anong nauna pala muna na binuo ninyo? Yung Kingdoms or yung Apat na Sangre? Originally, ang kwento niya talaga ay si Milagros at saka si Jenny Lynn at saka si Mike Heras. Si Mila, yung anak ni Kanihan, at saka si love story siya Yes. Ando doon pa rin yan Apat na Sangre, pero hindi sila yung apat na bida. Ando doon yung kwento nila. Kaya ang ganda kasi ng background nila, yung awayan ng magkakapatid, tapos yung betrayal sa nanay, betrayal sa isa't isa. Nung ipinalabas namin, buti na lang at that time, pag pinroduce namin, siguro 2 weeks o 3 weeks lang, yung buo, yung material. The rest ay ititaping pa lang. Kaya nung ipinalabas siya at grabe yung first week na grabe yung ng mga tao dun sa Apat na Sangre, lumiko kami ng kwento. Oh, okay. Walang binago ha. Nilakihan lang yung kwento ng Apat na Sangre. And then nung nakita namin na mas gusto yung sa Encantadia, mas nilakihan pa namin ang kwento ng Encantadia kaysa sa Mortal World. Pero sana, kung if ever man, mas Mortal World din sana. Kumbaga secondary. Mas Mortal World din sana. So, ultimo dyan, ang swerte ko rin, di ba? Dahil ang daming happy coincidence, ang daming na-revise yung concept according dun sa gusto ng mga tao at nagawa naming mailiko yung kwento ng mabilis because kayang iliko. Yun. So ang ganda na, in a way, na-create yung Encantadia because of that. At that time, nakikinig din naman talaga ako sa clamor ng audience Pinakikiramdaman ko Pag pinapalabas siya, na sinusupervise ko yung mga comments sa online binabasa ko, lalo na sa Pinoy Exchange at that before. Correct! Yun pa rin kasi yung nun. So, binabasa ko siya kasi pinupulsuhan ko yung gusto na masa. Mula doon, nag-a-adjust ako sa kwento. Ang ganda, Miss Suzette. Grabe yun Trivia yun na Anthony at Lyra or Milagros pala talaga sana yung angkla ng kwento. Kasi tama naman nga, nung actually nung pinapromote nyo yun, di ba parang mas yun naman talaga, na parang nasa likod lang yung Oo nga, Yeah. Galing. Pero, kasi, yun nga, Miss Suzette, siguro hindi kikita or hindi rin mamahalin ng mga tao yung Apat na Sangre kung hindi ganun ka-strong yung characters na binuo ninyo. So, dati pa lang, talagang kilala nyo na sila, yung Apat na Sangre. Alam nyo na kung paano yung gagawin. Oo. Simple lang actually, pinagbasihan ng characters kung ano ang kanilang element. Yun yung apoy, tubig, hangin, at earth. Napaka-grounded ni Danaya. Si Alena emotional, napaka-fiery nitong si Terena. Si Amihan ay ethereal at elegant. Lalo na yung lalo na't magiging queen siya. So, mula doon sa elemento na yon, kung ano yung katangian at description ng apat na elemento na yon, yun din ang ginawang character ng apat na babae para hindi nakakalito. Kaya parang naging easy naman for you to craft yung characters nila kasi nag-guide naman at madali. At dali-dali, di ba? So, ganon din ang ginawa namin in terms ng air element sa horoscope, di ba? Pag tinignan mo kung ano ang mga elemento nito at description nito, pagdating sa horoscope, same pa rin So, ang dali naming nabuo yung characters. Yung sangre na term, Miss Suzette, kasi syempre,
na-realize ko na lang din years later na ang una mo ang soap opera, ang pangalan, Tierra Sangre, di ba? Pero yun kasi apelido. So parang doon ba yun ang galing? Or sino yung nakaisip din na Sangre ang itawag doon sa apa? Ako na yun. Oo. Pero ang Tierra Sangre kasi ang ibig sabihin ay, Tierra ay lupa, ang Sangre ay dugo, ano? Ang Sangre ay dugo, Spanish term siya, pero sa Sangre sa atin, dinagdagan ko ng G at saka may kudlit. So, Sangre. Dugo rin siya. Royalty rin ang ibig sabihin. Yan kasi yung isa sa mga pinakamagagandang parang part ng Encantadia. May sarili kayong lingwahe. Lahat yun, may Suzette, kayo nag-isip yung mga Pashnea, Abisala. Yeah. Kasi tumatak din yun, di ba? Yung nung panahon na yon, sasabihin mo sa kaaway mo, Pashnea ka, ganyan, yung mga terms na nila. Kasi habang unang kong sinusulat yung week 1, iniisip ko, hindi naman Tagalog magsalita ang mga diwata, I'm sure, di ba? May sarili silang lingwahe. Ang sa akin kasi is to make a believable world. Kasi dapat yun ang una Kailangan kung mag-create ka ng fantasy world, dapat believable yan. Maniniwala ako na nanonood na diwata talaga siya. At ano ang pagkakaiba niya para sa tao? So, yun ang nasa isip ko noon. And because of that, doon ako nag-create ng ibang lingwahe nito. Iba rin ang kanilang kinakain. Iba rin ang kanilang pamamaraan ng panganganak, I'm sure, na ipinakita natin through kamay ang kanilang lovemaking. Iba rin ang kanilang kultura at tradisyon. Yun ang sumunod na binuo ko yung world building. Yung mga characters, main characters, then yung world building, and then nung nabuo na lahat yun, tsaka ako sinulat yung script. Mm-hmm. So very tedious talaga yung buong proseso. Kaya inabot din talaga ng 2 years yun. Gumawa kayo ng sarili yung mundo talaga di ba? Universe talaga ito. Grabe. Oo. Yung 4 na babae, Miss Suzette, can you still remember nung parang sila yung mga napili like Sunshine, Iza, and then Karil and Diana? May mga memories pa ba kayo na naaalala niya na, uy, sila ang mga gaganap? Kasi parang yung Jeneline and Mark, kung sa kanila nakasenter yung kwento, parang given na yun na sila na yung magbibida kasi sila yung hot nung time na yun di ba? Actually, nung umpisa, ang unang naikas ay mas older na artista kaysa kina Isa. Hindi ko na sasabihin kung sino-sino. And then na-realize so meron talaga na artista mas older na. Mas older yung 4 na Sangre. So, and then na-realize namin ni Direct Mark na parang bakit natin kasi itong mga to? Paano maglalaban-laban to? Parang mga lola na. So, binataan namin and nag-decide kami na hindi sila tumatanda. Para kahit magkaanak si Isa Calzado ng Jeneline, na okay lang kasi hindi naman sila tumatanda. Yun. So, yun yung moment na nag-cast na kami ng Sunshine, Isa, Karil, and Diana. Gets ko na nga ngayon, Mrs. Zet. Hindi kasi nakwento niyo rin yan dati na nagtanong ako sa inyo ng trivia na parang, yun nga, supposedly mas matatanda pa dapat yung ano. Kasi nga, ang role lang sana nila ay mga magulang nung main love triangle. Turns out, no, sila pa rin yung talagang kinapitan ng audience. Oo, kasi at saka nasa kanila rin kasi yung filial na story na nag-tax na may contest para sa queendom, tapos tsaka sa leadership, tapos pinag-tax sila, muntik niyang patayin yung sarili niya nanay, nagtulong-tulong yung magkakapatid. So may kwento na tingin ko yun yung kinapitan ng audience na ano sila. Kasi imagine mo, sa real, tinanggap ng audience si Minea na queen na may iba't ibang anak sa iba't ibang lalaki at hindi masama ang tingin sa kanya. Correct, yes. Kasi diwata siya. So sa audience, wow, ano to sa babaeng leader yon. So, yun pa lang, iba na yung kultura At tinanggap nga siya dahil diwata. Pero imagine mo kung drama to na realistic. Ang tingin dito ay hindi magiging maganda ang tingin dito. Correct. Diba? Ang nanay na may iba't iba. Medyo malanding siya. Pero yung kay Minea, hindi siya tinigilan na gano'n. Kasi nga, naipakilalang mabuti na ang kultura nila ay gano'n. At diwata sila. So,
merong ano yung audience, tinatanggap nila. So, I guess yung fascination na yon doon sa culture na ipinakilala at saka doon sa mga nangyayaring plot ng Encantadia, I guess yun ang sinundan ng mga tao at yun yung pinanood. Palagay ko lang. Mm-hmm. Hindi, tama nga daw, Miss Suzette. Ang ganda. Kasi nga, yun nga, may sariling coach. Tama. Kung real world yan, di ba, alam naman natin kung gaano kagalit ang mga tao sa kontrabida sa hapon kapag ka yung gano'n, na parang paano-ano, di ba? My gosh, pero dito nga, walang kumwestiyon. Kumbaga sa ano niya, na tinanggap siyang reyna siya. Ang galing nga, pag binabalikan ngayon, tapos, syempre siya yung tagapangalaga ng mga brilyante. Yeah. Tapos may anak siyang 4, no? At tapos sa kanila, babae lang ang nagiging leader, nagiging queen. So may world na kakaiba na refreshing siguro. I think para sa audience at the time, refreshing sa kanila yon. Correct. Ibang-iba nga po. No? Oo. Ito, Mrs. Z, syempre baby niyo kasi ito. No? So, maaalala niyo pa ba the first time that you went to the set? And so, kung gaano kalaki ang binigay ng GMA sa baby ninyo or sa konsepto ninyo? Sobra. Sobrang ginasusan. Kasi, lalo na yung paggawa kay Imaw, talagang medyo complicated. Lalo na yung original Imaw, no? Medyo, mas gusto ko nga yung original Imaw, mas maamo yung mukha nun eh. Pagdating ko sa set, ang laki-laki ng set, ito yung sa Marikina ata, o tama, o Cainta. Anyway, hindi ko alam, basta border ata siya. Pagbaba ko ng sasakyan, pagpasok ko sa loob ng set, ang unang bumungad sa akin, yung 4 na sangre, in costume, si Diana, si Isa, si Sunshine, at saka si Karil. They were about to take na, so medyo nag-concentrate sila. So, hindi nila ako babate kasi nag-concentrate sila. So, nung unang tingin ko sa kanila, na-amaze ako kasi hindi ko sila nakita as artista. Yung kilala ko. Nakita ko sila as their characters. As Amihan, as Diana, as Danaya, as Perena, and as Alena. And nagulat ako at talagang na-amaze ako. Nasabi ko, totoong characters to. Sila yun. Yun, alam ko. Doon alam ko na, magre-rate to. Tatanggapin to ng tao. Kasi kung ako mismo na writer, tinanggap ko at nakita ko na, hindi ito yung mga artista. Ito yung mga diwata. Ganon ako ka-amaze. At doon ko naramdaman, nakutuban na magre-rate yung show. Tatanggapin yung mundong ipapakita namin. Ano po ang costumes nila doon? Naka-warrior or yung mga pangkaharian nila? No, naka-gowns. Mm-hmm. Yung pala, ang ganda na ng mga gowns nun talaga. Oo. At saka kumuha talaga ng ng designer para gumawa ng mga gowns. Kasi remember, ang Encantadia ay hindi lang about labanan. It's fashion din siya, di ba? Correct, yes. Oo. Kaya marami rin talagang mga Becky ang nanood because of that. Dahil may landi yung show May landi Dahil sa pananamit, sa susuot, sa transformation ng Enga, sa kanta, di ba? Pag narinig mo yung kanta ni Bayang Barrios, alam mo na agad na Enga na. Yun. Iba rin, Mrs. Z, ang nag-compose ng song, I mean the words. Oo, nag-usap lang kami ni Bayang na ako nagbigay ng lyrics. Magaling si Bayang, nagdagdag siya, tapos inano niya na, gumagano'n. Correct, ang ganda-ganda rin nga kasi very iconic yun. Kasi sabi ko, kung iba ang pagsasalita nila, pananamit, kultura nila, definitely ayoko ng music na kumakanta lang na love song na napaka-typical sa soap opera. Dapat iba rin ang music nito. Dapat pag napakinggan mo, kakaiba na siya sa lahat ng soap. So, yun yung task namin nung kinausap si Bayang Barrios para gawin yung music. Galing, no? Talagang, grabe, ganun din kayo ka-hands-on, Like, talagang even the scoring, the music, the theme song. Pati editing, umuupo ako nun para nakikita ko ano yung pwedeng tanggalin o pwedeng sa mga na-take. Umuupo ako nun. Ang sipag-sipag ko before because
Una ko siyang show Una ko siyang headwriting job na parang pag pinalabas, makikita pangalan ko pa doon, 'di ba? Unang sa konsepto ni at headwriter ako rin, 'di ba? Konsepto ko. So ayoko ipahiya yung pangalan ko sa isang first headwriting job ko sa prime time. So talagang kung ang job ko ay headwriting lang, hindi. Lumabas ako out of that at pinakialaman ko lahat. Grabe. Doon sa first book, Mrs. Z, ano yung parang masasabi mong pinaka-favorite mong plot na nagawa? Na parang nung ginawa mo siya, wow. Yung Fall ni Amihan, na pinaalis niya lahat ng diwata sa Lereo, naiwan siyang mag-isang nakikipaglaban at pinagtutulungan na siya ng lahat ng kalaban. And then, tinutugtog yung solemn version ng isa sa mga Encantada song na in Shan language. Tapos, first time kong tinranslate ang lyrics sa Tagalog. At habang nakikipaglaban si Amihan, nababasa yung ibig sabihin nung kanta. It's not hindi yun yung isang song yun something na isa pang kanta ni... Kinakanta ni Alena. Oo. Yeah. Yeah, that's my favorite. Kasi goosebumps siya sa akin. And then the first episode ng Encantadia, yung first episode kung saan lumabas si Richard Gomez, then nakita natin siyang naglalakad kasama si Awu, dala-dala niya yung gems para dalhin kay Minea. Yung buong episode 1 na yun, nung una siya ipinalabas, nanonood ako sa bahay, naabangan ko, nung una na siyang pinalabas, umiiyak na ako. Umiiyak na ako kasi para akong nakapanganak. Umiiyak na ako because ako mismo na writer, nagandahan ako dun sa show. Umiiyak ako noon kasi hindi ako mapaniwala na makakapag-produce kami ng ganon. At sa akin lang, nagagandahan ako dun sa show. Kaya ako umiyak. So, it's my favorite. Yeah. Okay. Kasi nga naman, grabe po ang goosebumps talaga. Oo. Like, syempre, baby niyo yun di ba? Tapos parang ito na, yung 2 taon mong pinaghirapan. Nangyayari na siya. My gosh. Plus, at the time, parang iyon ang pinakamalaking fantaserye sa Pilipinas na ipinalabas. So, nung ipinakita naman talaga siya sa TV noong 2005, mukha talaga siyang malaki. Di ba? Correct. Totoo naman, Miss Suzette. Malaki talaga. Pero nakakatuwa din kasi throughout the show, nakita din yung evolution kahit mismo ng mga brilyante, di ba? Kasi noong una, nasa pouch lang. Hanggang sa lumilipad na mga brilyante. Hanggang sa hawak. Ganon-ganon na lang nila. Dati binubulsa. Ngayon, dinidibdib na lang. Parang ganon. Di ba? Nakakatuwa. Grabe. And syempre, ang isa sa mga parang, siguro masasabi ko po, na naging winner talaga for you, yung parang isa sa mga bunga ng pagiging winner ng Encantadia, nung nagkaroon ng prequel, ang Etheria. Kasi lahat kami, yan ang hindi namin ine-expect. Yung parang nalulungkot na nga kami sa bahay nung nanonood na, oh my God, matatapos ni Encantadia. Parang, oh my God, ano nang papanoorin natin? Biglang doon sa finale, merong pasabog. Pero bago niyo ikwento yan, Miss Suzette, syempre, bibitinin muna namin kayo ng contest. So magkakaroon muna kami ng very, very maikling commercial break and then we will be back dito sa Rewind at Throwback Podcast. Mainit na diskusyonan, masarap na kwentuhan, malinamnam na usapan, at nakakagising na balitaktakan. Parang kape lang. My name is Jeff. And I'm Weya Angeline. Join us in our conversations at Coffee na Lang Dear Podcast. Okay, we are back at nabitin tayo sa kwentuhan dahil syempre ako personally ito ang pinaka-favorite kong plot sa buong Encantadia kasi first time itong ginawa nung time na yon. Sobrang ibang-iba siya. Nung nagkaroon na po ng Etheria na ang pa niyan, 'di ba? Ang teaser pa niyan yung parang anong tawag doon? Parang gong na umiikot-ikot. Yeah. Yun. So paano yan na nabuo, Miss Suzette? Kasi parang gumagawa ka na naman ng bagong mundo kasi ito may 4 na tribo. Oo. Actually, yung unang Encantadia, nag-run ata siya ng almost 1 year. Tapos, gusto pa rin ng mga tao. Gumawa ako ng kwento na mas una pa sa Encantadia. Kumbaga sa Star Wars siya yung... Kasi yung Etheria, yun yung pinakauna Yun yung book 1, kumbaga dapat Doon sa Etheria, kwento talaga siya ng
Eteria, wala doon dapat yung 4 na sangre. Kasi gusto ko magbuo uli ng another Encantadia through Eteria and sa 4 na heran. Kaya lang ang worry doon, kung wala doon ang 4 na sangre, baka hanapin, baka hindi mag-rate or something. Mhm. So, ginawa namin ang paraan na nandoon ang 4 na sangre nagbalik sila sa nakaraan. Looking back, mas gusto ko wala sila doon. Looking back, para na-preserve ko yung Eteria na kwento mismo. But I like Eteria kasi ang Eteria medyo mas dark, mas seryoso kesa sa Encantadia. Mas political kesa sa Encantadia. Medyo tinanggal ko yung humor, tinanggal ko yung love story, tinanggal ko yung ganito. So, in terms of ratings, siyempre mas popular pa rin ang Encantadia kesa sa Eteria because I think with Eteria, yung mga Encantadia fans, yung iba sa kanila, they don't like Eteria. Yung iba naman sa kanila, gusto nila yung Eteria. May iba na mix ng feelings. So dahil sa mix yung review doon sa Eteria, gusto ko yung Eteria because sinubok ko yung limit ng hanggang saan ko pwedeng dalhin ng Encantadia. Hanggang saan ko pwedeng dalhin ng Encantadia nung ginawa ko ng Eteria. Kumbaga, inano ko siya. Sinukat ko Sabi ko, okay. Pero hindi nakakabilib nga, Miss Suzette, yung kwento nun. Kasi yun nga actually, ang iniisip ko nga, baka another nga sangre ito. Kasi 4 din sila, di ba? Yeah. Sila Avria, sila Pero parang dito nyo na-achieve yung yung gusto nyo mangyari sana kay Lyra and Anthony with Minea and Rakim. Parang sila na yung nag-provide ng di ba? Na love story. Tapos nagulat din ako na biglang kontrabida pala tong 4 na heran. Nag-akala ko sila yung mga bago naming mamahalin from Enka. Yung pala, sila yung mga magiging evil forces. So, yun ang naging resulta nung pagbangga nyo dun sa dalawang era. Oo. Kasi kung tutuusin yung background ng 4 na heran, bidahin ang kwento nila Actually, dapat sila ang bida talaga ng Eteria. Kaya lang, kinakailangan kong dalhin yung 4 na sangre sa Eteria. So, naging kontrabida yung 4 na heran. Pero yun ang isa sana sa mga favorite. Correct, na-realize ko ngayon na medyo darker nga siya talaga. Kasi yun nga, talagang, di ba meron doon na parang si Avria, si Francine, ang favorite niyang ginagawa doon, lagi siyang nagtatrial doon sa gitna ng di ba? Na parang, yun yung bulwagan nila kung sa Encantadia si Lireo. Parang doon, pero outdoor, di ba? Na doon nagtitipon lahat, ganyan. May mga ganong eksena. Pero dito, Miss Suzette, ano ang parang pinaka nagustuhan nyo with Eteria sa world nito? Sa akin, gusto ko na nagawa namin yung political dynamics nung Eteria. Medyo, although short-lived lang, hindi ko nga maalala kung ilang buwan lang yung Eteria. Parang 10 weeks, gano'n. 10 weeks lang ba? Oo, kasi nga, mas sinanap yung seryoso nga kasi talaga yung Eteria. Binawi nyo naman agad syempre nung nagkaroon na ng pag-ibig hanggang wakas, di ba? Na ang ganda-ganda ng pilot noon, yung pasabog, yung may Tinanggal namin yung Eteria at ibinalik namin yung pag-ibig hanggang wakas. Yung Encantadia again, no? Kasi nga maraming naghahanap ng Encantadia. So nandun na ang ganda rin naman ng mga ginawa niya na binalik niyo rin yung mga characters ng mga taga-Eteria. Na parang yun na yung parang naging, ang nakakalungkot lang na nangyari doon nung namatay na sila, Cassiopeia, sila Evades. Di ba parang ganun yung pilot week doon Grabe, ang dami rin nangyari sa Encantadia. Kasi kunyari yung mga symbols, yun din, nag-craft kayo ng ganun. So talagang isang bagong mundo siya. Oo. Interpretation na yun ng artist ni Noel Flores. Siya na yung gumawa nun. Kasi may symbol naman din talaga. Ano po ang reaction nyo nung time na yun na... Kasi alam nyo na kumbaga doon pa lang sa unang taping na pumunta kayo, di ba? Naramdaman nyo na it will be a hit. Siyempre, iba ang feeling kung halimbawa yung pakiramdam nyo nun ay hindi nag-match. Pero, my gosh, ang layo ng narating ng Encantadia talaga. So, parang yung reaction nyo lang nung nalaman nyo na yes, tama ang pulso ko na magtatagumpay itong programang ito. Okay, naramdaman ko uli yan nung unang episode na pinapanood ko.
na umiiyak ako at sabi ko, mag-hit ito. Kasi ako mismo gusto ko siya. May mga show kasi ko na pag napanood ko, parang dito mag-hit. Hindi ko naman sinasadyang hindi mag-hit, di ba? Pero parang ramdam mo with Encantadia at the time, parang ramdam ko na yung universe, nagkampihan para mag-rate siya. So, yon. Pero minsan, mararamdaman ko rin, hindi mag-rate yon. At nagkakatotoo. Hirap ipaliwanag kasi gut feel siya. Yun nga po yung galing kasi talagang gut feel lang. Pero, di ba, ipupush mo talaga to the limit. And yan naman na nangyari sa Enka na talagang hanggang dulo. Kahit sabihin mong bumaba ang ratings ng Eteria, ganyan. Pero, di ba, talagang nagkaroon nga po ng cult following. And then noong 2010 sana, merong second saga, 'di ba? Na yun din ang dami-daming lumabas na plot, nabida si Cassandra, nabida ang anak ni Cassandra. Pero eto po, kung pwede nang i-share, ano ba ang katotohanan dun sana sa Encantadia, the second saga noong 2010 na hindi natuloy? Hindi natuloy. Bakit ba hindi natuloy? Hindi ko na maalala kung bakit hindi natuloy. Hindi na natuloy because I think, wala kaming time na nagbumawa ng Encantadia because ang dami pa namin ibang ginagawa. At saka at that time, problema kami kung sino ang cast kasi parang umalis na yung iba. Or may ibang si Kay, lumipat na si Kay noon eh. Then si Sunshine, si Iza, may mga iba silang, si Sunshine, naka-leave sa showbiz. Yeah, yun. So, hindi siya natuloy kasi hindi namin mabuo yung apat na sangre. And at the time, sa akin, kung hindi mabubuo, di wag na. Kasi hindi pwedeng hindi mabuo, di ba? Alam nga lang, palitan namin yung isa. Halimbawa, kung hindi na pwede si Karel at lumipat na, papalitan ng ibang artista, parang it's either palitan lahat o wag na lang, di ba? At nangyari na yun sa 2016 na remake and sequel. Yun na, Mrs. Z, nung paano niya nalaman na it's about time to push through with another generation of Encantadia stars and another Encantadia story? Matagal na namin plano yun kasi nga parang at the time nag-10 years ng Encantadia, no? To 2016 yan, nag-11 years na. So pinupush talaga namin nila Regine na magawa na uli kasi may another generation ng mga bata na kailangang makapanood ng Encantadia. Pinush talaga yun ng todo. At nagbago ng casting, syempre. And then yung decision to do requel ay mula sa akin kasi sabi ko, dahil may mga bagong bata, yung mga 2 years old na hanggang 10, na walang ideya o kahit hanggang 12, walang ideya kung ano ang Encantadia noon. At sila yung gusto naming makapture ng unang audience. Sabi ko, kailangan natin simulan ng kwento ng Encantadia sa simula. Talaga natin, uulitin talaga. Pero may dugtong na bagong kwento. Yun. And I think it was a good decision kasi nag-rate siya at naintindihan ng mga bata. At kahit ng mga hindi nanood ng Enka before, kung ano ang buong kwento, kasi nasundan nila from simula ng kwento. Yes. Correct. Oo nga po, maghuhulaan or hahanapin. Di ba nung time na yun, hindi naman available or readily available yung mga materials. Pero, eto naalala ko, Mrs. Z, nung in-interview ko kayo, sinabi, kasi madaling i-assume na syempre madadalian na kayo kasi remake, kumbaga may backbone na at meron ng mundo ng Enka. Pero naalala ko sinabi niyo nun, ang hirap pa rin niyang gawin kasi ang dami niyong tinahi, ang dami niyong kailangang i-marry. So parang dito sa requel, paano niyo craft yung kwento na nandun yung Encantadia pero at the same time, yung mga loose ends ng book 1 or yung mga bagong mangyayari ay tahing-tahi pa rin na Encantadia pa rin siya. Ang hirap nga kasi doon dahil siyempre as writer, sa loob ng 10 years o 11 years na pagitan, ang dami kong ginawang soap, ang dami kong sinulat na soap. So yung mga detalye ng Encantadia, yung maraming detalye ng Encantadia, nakalimutan ko na. So kailangan kong balikan yung old scripts, balikan yung old videos para panoorin at basahin, para mag-refresh sa akin. And then na-realize ko, may mga loose ends, may mga butas dito. So, ang trabaho namin ni
Jason, yung writer. Dalawa lang kami nagsulat ng Encantadia 2016 eh. Si Jason Lim yung isa na Encantadic before. Hindi pa siya writer nun eh. Pero isa siyang Encantadic na kaya nagsulat dahil fan ng Encantadia, nag-apply sa GMA. Tapos ini-stalk ako sa GMA. At nagpa-under sa akin, kumbaga. At nag-training siya sa akin. Tapos nalaman-laman ko, kaya pala dahil Encantadia fan. Siya, mas alam niya pa kaysa sa akin yung buong detalye ng Encantadia. So, siya yung naging tinatanungan ko, Jason, ano nga nangyari doon? Ganito po, Miss Sige. At napakahandi na nandoon siya. So, kaming dalawa yung nagsulat ng 2016. Encantadia. So doon na nabuo. Tapos syempre pinasok niya na yan na sila Adhara, sila Lilasari, nilakihan ang kwento ni Cassiopeia. Actually parang ano nga po in a way naging si Cassiopeia yung medyo narrator, di ba? Ang laki-laki ng role niya dito. Yeah. So yun, intentional na po yun na kumbaga, kasi si Cassiopeia ang isa sa well-loved na characters ng 2005, di ba? Isa rin siya sa mga characters na gusto ko dahil unang-una siya yung mata, siya yung isa sa soul ng kwento ng Encantadia. Plus magandang mag-enchant si Soren. Ang ganda, di ba? Parang, lalo na nung pilot, yung inaway niya si Hagon. Ay, taray, ganda. Sila Adhara po, sila Lilasari. Ano naman ang mga kwento nila? Parang paano nyo sila dinecide na pinasok? Kasi I remember, meron kayong tinis sa akin sa interview natin na meron kayong i-add na character na kapag ka pumasok siya, ay mag-iiba totally yung kwento ng 2016 from 2005. So, in-assume ko na, baka si Adhara yun. Oo nga, si Adhara nga, na isang karakter na hindi ko isinali sa 2005 pero isinali namin sa 2016 bilang isang patandang diwata na namuhay na mas matagal pa kaysa kay Minea. Idinagdag lang siyang character because one, willing si Sunshine Dizon na mag-appear sa Encantadia. Sayang naman kung hindi namin papa-appearin. Sayang naman kung hindi meaty yung role na ibibigay sa kanya. Kaya kinreate yung character ng Encantadia. Also with Lilasari. Dahil original na sangre yung gaganap din, di ba? Correct. Yun nga po. Kay Lilasari naman, kasi di ba meron for a time sa 2005, si Angel Aquino, si Ether, nakamask siya. So parang yun yung naging parang nung nakita namin si Lilasari na, she reminds me of Ether. Parang ganun. Kasi di ba wala pang Etheria naman dun sa unang bahagi ng Encantadia 2016. Hanggang sa, yun po, Miss Suzette, no? Hanggang sa pinasok nyo na din. Kasi ano ba yun? Dala ng extension or nasa plano din na mababalik ang Etheria? Sinama ko na yung mito ng Etheria sa 205 kasi yung Encantadia naman ay part yung Etheria sa kwento niya. So, kumbaga, isinanid ko na rin siya doon sa 2016. Kasi, yun na rin naman din talaga ang kwento ng Encantadia. Yung pinagmula ng Encantadia, yung Etheria. Correct. Pero, kamusta ang challenge, Miss Suzette? Kasi alam naman natin, hindi naman ito nagpapaka-controversial lang slide. Pero, syempre, wag na natin tanong na rin natin. Kasi, di ba, may challenge na pinagdaanan ang Enka with Amihan. So, nangyari kay Kylie, di ba, na she had to leave the show. So yun, paano niya naisipan na gawa ng spin? Kasi in all fairness, ang ganda pa rin ng mga nangyari. Like, ang daming bago na introduce, yung mga Sarkozy, yung mga biglang maraming characters. Medyo nakakagulat yung nangyari, no? Kasi i-extend ang Encantadia. Kung magtutuloy-tuloy siya, dahil ang ganda ng ratings. Kaya lang nagulat nga kami na may ganun palang pangyayari at hindi na siya pwede. So parang, syempre ako nawindang ako na parang, oh my God, isang character to na well-loved, hahanapin to. Kaya lang, hindi naman pwedeng sabihin ko na wag na lang natin gawin, tama na, tapusin na lang natin. Kasi ang dami rin umaasa dun sa Encantadia, tsaka dapat ituloy pa rin yung kwento. So yun, ginawa na lang namin ang paraan sa kwento. Wala ka naman choice kundi maggawa ng paraan at mag-isip
kung paano kahit wala siya, aandar pa rin yung kwento. Dahil hindi natin minimension kung ano, di ba? Okay lang yun. Pero yun nga po, ang daming nangyari. Like dumating sila Ariana, sila ano. So yun na, yung mga agad na naisip niya na parang, uy, may bagong generation ng mga sangre. Tapos lumaki rin yung mga participation nila Lira, nila Mira, di ba? Yeah. Parang bumuka kasi yun, no choice. Kaya kung papanoorin yung 2005, ikukumpara siya sa 2016. Yung simula pareho pero pagbandang gitna, nag-iba na ng kwento. Medyo nag-iba talaga ng kwento. Which is okay lang para sa akin. Kasi at least yung generation ng 2005, napanood nila yung Encantadia. And then the generation ng 2016, napanood din nila itong Encantadia at sa tingin nila ito yung kwento noon na okay lang din naman. Correct. And this coming, this year next year, eto na, may bagong henerasyon na naman. Hindi naman talaga bagong henerasyon, kundi pagpapatuloy ng kwento ng Encantadia. Mm-hmm. Yeah. Excited kayo, Ms. Suzette? Kasi dami na excite. Excited kami kasi meron kaming gustong gawing bago doon dito sa Encantadia na to. Ang hirap i-discuss kasi syempre. Wala pa. Wala pa. Pero exciting siyang gawin. I think exciting siyang gawin kasi I like yung napili naming artista na gaganap. Ando doon pa rin yung 4 na sangre. Pero at the same time, gusto ko itong bagong artista na gaganap. Alam ko ang kalidad niya as an artista. And then, yan. Correct. Wag na may Suzette. Baka pag nag-stop recording na lang tayo. Charot! Pero di ba nakaka-excite na kasi may nakausap nga po akong friend, hindi siya fan ng Enka. Actually, hindi niya masyadong napanood. Pero ang tingin niya na parang kailangan nga sulitin talaga ng GMA ito kasi ito yung pinaka-successful. Kumbaga, ito yung Avengers ng GMA. Na parang talagang pwede mong gawan ng kahit anong kwento. So, parang alam mo ba? Alam mo ba na yung Encantadia replay nitong pandemic ay sobrang taas ng ratings? Yes, oo nga po. Nakwento nyo dati, di ba? Na mas nag-rate pa siya kaysa doon sa original run. Replay na siya pero sobrang taas ng ratings niya. So, ang daling na pa-approve ng concept ng Encantadia Chronicles. So, actually, ang buong title nito ay Encantadia Chronicles tapos Sangre. Mm-hmm. Uy, pwede na ba yun, Miss Suzette? O ikakat ko yung part na yun? Pwede na to. Ay, okay, bongga. Ikaw ang unang magbabalita. Na ang totoong title niya ay Encantadia Chronicles, tapos Sangre. Oh my gosh. Sana, Miss Suzette, pwede kayo sulat sa PEP. Pwede naman. Pwede ba? Pati po ito, yung mga iba nyo nasabi, para nang go. Pwede naman. Ay, ang saya. So, doble. Meron na akong podcast. Meron pa akong output sa PEP, di ba? Pero hindi, kasi yun nga kahit ang Pepsters or kahit ang ibang tao talaga, Miss Suzette, talagang mahal na mahal ang Enka. So, ano lang ang message yun sa kanila na parang grabe yung pagmamahal sa show? Kasi siguro yun yung kumbaga sa akin nung bata ako, meron akong Voltes 5 So, yun yung Encantadia ang Voltes 5 ko. Sa mga bata ngayon, o bata nung 2005 o bata nung 2016, ito yung Encantadia ang kanilang kinalakhang Cinderella o Snow White. No, which is good for me, di ba? At for GMA also. Kasi at least naging part kami ng childhood ng isang bata. Na pag babalikan nila, ito yung kinalakhan niyang pinapanood niya na tumatak sa kanya. Ang sarap sa feelings, ang sarap sa pakiramdam na maging part kami ng childhood ng maraming bata. Yes. At ng mga young at heart. Correct. Naku po, ang pinaka-favorite namin dati na eksena na inuulit-ulit namin sa YouTube hanggang ngayon. Yung scene na lalaki na sila, yung naglalaro sila sa garden, tapos yung kukuha ng flowers, tapos sisilip, tapos biglang pagsilip mo, ang laki na nila. Tapos biglang si Perera, biglang KJ, di ba? Ang tatanda na natin.
rin. Naglalaro pa rin tayo kasi naman siya nga naman yung taya, di ba? Yung pa lang, Miss Suzette, grabe na yung goosebumps eh. Tapos biglang ang laki-laki, di ba, nang nangyari. Pero ito, mga fun questions na lang, Miss Suzette. If you have your own preference, sino ang pinaka-paboritong character na ginawa ninyo sa Encantadia? Ay, sino ang paborito ko? Lahat sila. Sa apat na magkakapatid, ang ginawa kong masasabi nating hindi nawala yung kanyang principal, si Danaya. Mm-hmm. Kasi siya yung loyal, siya yung basta magagandang maraming magagandang katangian si Danaya. Hindi siya ambisyosa, napaka-supportive niya, may prinsipyo siya, okay lang na mamatay siya at pumatay para sa pininiwalaan niya. Yan, isa si Danaya, si Imaw. Of course naman, grabe. Cute kaya rin ako kay Imaw, pero totoo nga yung sinabi niyo, Mrs. Z, mas cute yung unang Imaw. Oo. Mm-hmm. Mas maamumukha nun eh. Maraming batang umiyak nung si Imaw sa 2005 version ay pinagsisipa ni Parena at bumagsak na at nag-iiyakan siya mga bata. So yes! Awang-awa kay Imaw. Oo nga. Correct, inapi-api si Imaw. Pero ang galing yung kay Danaya lang, Miss Suzette, no? Ang galing kasi well-loved si Yana, well-loved si Sanya. So ibig sabihin, ang galing. Syempre, may ambag talaga kung sino yung gumanap, di ba? Pero ibig sabihin, ganun din ka-strong yung characterization nyo. Kasi pwede namang pumalya yun eh, di ba? Magkaiba silang actress eh. Oo, sa Encantadia Chronicles, Sangre, mag-zero, nandoon yung apat na Sangre, pero mag-focus ako sa life story ni Danaya para mas makilala pa natin siya at kung ano ang nangyari sa kanya sa Encantadia. After that, mabawi yung mga brilyante. Mm-hmm. So yeah, makikilala pa ng gusto si Danaya. I think hopefully magandahan sila ko sa kwento. Mm-hmm. Pwede na rin to, Miss Suzette, isasama ko sa Well, sa bagay sinabi naman dun sa press release na anak ni Danaya kasi si Sangre, di ba? Oo. Mm-hmm. Wow, very exciting. Kumbaga ito na yung pag-pay it forward nyo sa mga nagmahal kay Danaya. Kasi siya yung hinahanap, di ba? Na talagang mahal na mahal siya. Oo. And then, I guess, kasi walang, hindi pati kwento ni Parena, Alena, yeah. At nandoon pa rin naman yung amihan character kahit patay na siya. So ibig sabihin, aangkla ito sa 2016 version. Oo. Mm-hmm. Wow, very exciting, Miss Suzette. Grabe, si Alena sana, siya ang ma-explore din kasi aminin na natin siya ang least loved. Sa apat na Sangre. Kasi siya, even naman yun na siya yung siya rin kasi yung medyo mahina, yung talagang mas emotional, di ba? So sa huling sa last episode, siya na ang naging Reyna. So dito makikita natin. Ito naman last, Miss Suzette, how would you describe yung sariling beauty ng Enka 2005 at ng Enka 2016? Yung 2005 kasi, para siyang firstborn child na nung una mong nakita, in love ka talaga kasi first ko siya sa lahat eh. And then, amazing siya for me because kahit na may Mulawi na, iba pa rin yung fantasy ipinakita for me ng Encantadia. Mas fantastic, mas may awu, lalo na nung nakita sa disyerto, naglalakad si awu, tas Richard Gomez, yung kasamang naglalakad, so parang, diba? So yun, fantasy talaga siya. Yung 2016 ay very challenging for me kasi parang bumalik lang uli ako. At the same time, nagkaroon ako ng chance na maitama yung ilang butas ng 2005. Naakala ko masusustain except that may pangyayaring hindi ko naman inaakala. So, medyo nagulat kami at no choice kundi magpumihit sa kwento. Pero yon, so medyo, aminin ko, medyo nainis ako doon sa pangyayaring yan. But wala namang may kasalanan kasi, di ba? Mm-hmm. So, yon, challenging yung 2016. Very challenging.
Correct. Pero alam niyo po, to be honest lang, no, story-wise talaga, ako mas nagandahan ako sa 2016. Ewan ko, siguro kasi baka mas matanda na rin ako. So, mas na-appreciate ko siya. Pero correct nga po kasi ang daming butas nga rin na nalinis, at saka mas refined. Siyempre, given yung special effects kasi parang nakakalungkot naman kung hindi nga talaga mag-i-improve, di ba? Pero siyempre, kitang-kita naman natin kung gaano kaganda. Pero pagdating actually sa yung ibang production value, mas maganda yung mga damit ng 2005, mas fashion, mas grabe yung details ng costume ng mga pang-warrior. So, kanya-kanya talaga sila ng ganda, no, Miss Suzette? Hindi mo talaga maipagbabangga. Oo. Nako, and with that, na-excite tayo sa Sangre, sa The Encantadia Chronicles Sangre. Wow! So, ibig sabihin, may mga susunod pang gano'n. Nakaka-excite. Oo, kasi ang Encantadia, feeling ko, yan na siya. Meron na siyang na-create audience. Mm-hmm. Merong cult following nga na sarili yung Encantadia na pwede namin palawakin pa, palakihin, paramihin yung characters at sigurado kami na may manonood. Hopefully. Yun. Correct. Yun naman siya. If ever ba, Miss Suzette, ready ka nang ipamana sa mga future generations ang pagsusulat ng Encantadia. Kasi syempre, hindi ka naman magsusulat forever. Pero I think Encantadia is forever. Oo naman. Pwede naman nilang gawin yan. Wala na ako sa industriya. Kasi definitely, nakakapagod na rin naman din. Tsaka, alam ko naman, uugod-ugod na ako nasa industriya pa. Correct, di ba? Yung mga magmamana ng Enca, the pressure is on. Kasi iba ang kumbaga yung mundo nyo rin nagawa. Kasi syempre, iba yung marunong kang magsulat sa marunong kang gumawa ng mundo. Nako. Pero bago yun, Voltes 5 muna, aabangan namin sa'yo, Ms. Suzette. Yes, syempre. Malapit na talaga next year. Early next year, ipapalabas na talaga. Inabot talaga ng 3 years dahil pinagad na talaga ang effects niya. Sobrang, yun, ayoko magsalita. Correct, wag na. My gosh. Ako, Mrs. Z, thank you so much. Actually, looking forward ako. Sana meron tayong kasunod kasi dami niyo pang iconic shows. And yung hindi lang iconic, like kunyari, syempre given yung mga My Husband's Lover, Amaya. Pero ako isa sa mga gusto kong concept niyo, yung Hiram na Puso. Lagi ko minimension yan kay Chris Bernal na yan yung gandang-ganda akong show mo. Kasi ang ganda niya, yung parang yan ang konsepto, pero ang talagang backbone ng kwento ay di ba? Mother's love para sa anak niya. Oo. Mm-hmm. Ma'am Suzette, ano ba yung mga paborito niyo? Yung feeling niyo underrated? Yung hindi siya umabot sa level ng MHL, pero yung gandang-ganda kayo na concept niyo. Ako, One True Love. Oo naman. One True Love ni Alden Richard and Luis de los Reyes. May ginawa akong panghapon na Dean Samonte. Yung nagpalit siya ng mukha. My Lover, My Wife. Yeah, My Lover, My Husband. My Lover, My Wife ba? Yes, tama. My Lover, My Wife. Yun. Mm-hmm. Lupin gusto ko. Although adaptation, pero fun lang siya. Grabe, no? At saka, sana ikaw na nga, kayo din nandun kayo, Miss Suzette. Oo. Yan ang mga nauna sa mga pagpapalit ng face. Oo. Writer ako. Si RJ ang head writer. Mm-hmm. So siya ang guguluhin ko kapag gusto kong gumawa ng episode na sana ikaw na nga. Oo, sana ikaw na nga. Thank you, Miss Suzette. Bukod sa pagpapaunlak sa amin today ay isa rin kasi kayo sa mga nagbigay talaga ng magagandang shows na talagang minahal ng mga publiko. And syempre, malaking bagay para sa aming viewers yun na makapanood ng magandang show, di ba? Talaga, in all networks yan na lahat may mga magaganda, lahat merong mga hindi gaanong pumatok. Pero iba yung yung trabaho ninyo talaga. Lagi nilang sinasabi na madali. Yun nga yung na-mention nyo, di ba, sa channel nyo ni Sir RJ na ang writing pag soap opera, kala nyo pang bobo or minamaliit. Pero grabe ang hirap. So, thank you po. Thank you rin.
And with that, syempre dito na nagtatapos ang ating pagka-throwback sa kwento ng Encantadia. Ang dami nating bagong nalaman. Kala nyo parang throwback lang. Pero eto na-reveal ang mga kwento. No? So kung gusto nyo pa ng mga ganitong storya, ay mag-comment lang sa aming social media accounts. Rewind a Throwback Podcast sa Facebook at The Rewind Podcast sa Instagram and Rewind Podcast sa Twitter. Para marami pa tayo. Gugulayin pa natin ulit si Miss Suzette. Para sa mga iba naman niyang teleserye, di ba, na nagawa. Mrs. Z, thank you again. Maraming salamat po sa pagpapaundak. Salamat sa oras. Thank you. Yes. And this has been... Maraming salamat din sa lahat ng nakikinig. Correct, for sure. Na-enjoy nila ito talaga. Grabe. And with that, ayan na. This has been Rewind, a Throwback Podcast by everyone, and enjoy your wine nights.